Good day mga bay! Ngayong araw nasa Jack Garage tayo para sa maintenance sa ating motor. Suot natin ang Kish Apparel. Thank you very much Kish. At currently running on 23,452. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang gagawin sa motor natin. At dito sinimulan na nilang baklasin yung panggilid natin at kita naman natin So marumi na. Makikita rin natin yan mamaya kung kamusta na nga ba yung nasa likod ng bell, pati na rin yung flyball natin. At kakausapin natin si Boss Jan para alamin kung ano nga ba ang gagawin sa maintenance sa motor natin ngayon. Ang advisable na maintenance dyan is FI maintenance kasi advice ko every 10 to 12k odo. So by 24 or 20,000 dapat mag-FI na. Kasi based on experience, marumi na yung throttle body. Pero sa case natin ngayon, Boss Jan, ano bang gagawin natin sa motor ngayon, Boss Jan? Ngayon, magpa-flashing tayo ng coolant, saka linis ng CVT, palit na rin ng belt kasi 23,000 odo na yung motor. Ayan, so coolant reflash, CVT cleaning, pati pagpalit na rin ng belt. Ayan makikita natin maalikabok na pala yung belt. Kaya pala may nafe-feel ako na vibration, pati na rin na dragging sa motor natin kapag tayo tumatakbo. Dito, tinatanggal na yung torque drive assembly at makikita natin, maalikabok na. Pati na rin sa pulley set side, maalikabok na rin siya. At dito natin makikita na yung bola natin is may kanto na pala. Kaya pala hindi na siya maganda yung acceleration niya kapag tayo tatakbo, kanto-kanto na pala yung bola. At marumi na rin yung CVT, buti na lang talaga dinala natin kay Boss Jan para swabing-swabe yung takbo natin sa motor. So ito pala ang bola na ipapalit natin mga bay. Chicken Work Straight 11 grams as suggested by Boss Jan kasi yung current setup natin is 9 grams at 11 grams. More on acceleration lang siya. So dito makukuha din natin daw yung dulo. Kaya na-curious tayo dito kasi ito din yung gamit ni Trupa sa kanyang legendary Aerox. Kaya na-curious din tayo. Kaya yan ang gagamitin natin ngayon. At sabi din ni Boss Jan na matagal daw ba sira itong Chicken Work na bola na ito. May konting leak pala sa oil seal natin sa pulley set side kaya pala napapansin ko na pagtatakbo tayo parang may maingay sa pulley set side. Ito pala yung rason. Pansinin niyo mga bay, may kalawang yung torque drive natin. Ang cause daw dyan is yung natuyong grasa dahil sa init ng panahon at ilit ng panggilid kaya nagkukos din ng ganyan. Lilinisin yan ngayon para wala nang maging problema. Ito yung itsura ng belt natin. Konting cracks pa lang pero papalitan na natin since nakabukas na yung panggilid. Nililinis na nila yung panggilid natin gamit sa sabon. Yan talaga ang tamang proseso mga bay, di yung gas kasi pag gas ang gagamitin nasisira yung rubber components ng CVT. So, nililinis na yung sa torque drive side natin at makikita natin na napakalinis na. At ito rin yung ibang components sa panggilid natin, yung torque drive lahat-lahat, yung pulley set, napakalinis na at ang ganda. Papansin natin mga bay na gamit nila na panglinis ay tubig at sabon lamang. Iwasan po natin gumamit ng gas lalo na sa oil seal na side, yung torque drive side at saka sa pulley set dahil masisira po yan, magiging brittle kalaunan. So ito yung tamang proseso, tubig at sabon. Uy, hindi pa pala tapos, so may CVT cleaner pa. So yan, sigurado talaga tayo na malilinis talaga yung CVT natin. So approve na approve. Huwag din natin kalimutan na i-check yung slider piece. Napaka-importante niyan mga bay dahil kapag maalog na yan, masisira yung pulley set mo. So, iyak na naman, doble gastos pa. So, i-check ninyo, slider piece. Ito naman ang next process mga bay, ang coolant reflush. So, bale ang ginagawa dito is tinatanggal yung current na nakasalin na coolant into a new one. So, baka may magtatanong, kailangan nga ba talaga mag-coolant reflush? Ang sagot po dyan mga bay is absolutely yes. Kung bakit? Nag-e-expire kasi yung coolant natin mga bay at kapag ikaw ay nakagamit ng expired na coolant, hindi na siya effective sa pag-prevent ng overheating. Kaya napaka-importante ng proseso na ito. At in addition, ugaliin na i-check ninyo palagi yung level ng inyong mga coolants dahil isa rin yan sa rason na nag-overheat yung motor natin dahil wala na palang coolant yung motor natin. Hindi natin napapansin, biyahe lang tayo ng biyahe, ubos na pala yung coolant. Ito pala yung belt na ipapalit natin mga bay at dito tinatanong natin si Boss Jan kung paano nga ba natin malalaman kung fake yung belt na binili mo. Mostly daw sa mga fake na belts is makintab siya sa taas at saka sa gilid. Yung original naman, yung sa gilid at saka sa taas is medyo rough siya. Makikita din natin yung prints ng Yamaha is hindi po siya ganun katingkad compared sa mga original ones. Obvious na obvious daw yung fake belts compared doon sa mga original belts. So be aware, make sure na bibili kayo sa mga trusted na shop
para hindi kayo maloko. Ayan, at nakakabit na lahat. Kitang-kita natin na malinis na yung panggilid natin, so wala na tayong dragging ito. New belt, new fly balls. Maraming salamat, Jack Garage. Kaya book your appointments now at Jack Garage. Maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.